Welcome back mga paps. Ang video natin ngayon ay tungkol na naman sa kung paano ang tamang koneksyon sa amplifier. Ang amplifier ay iba't iba ang klase, may integrated at power amplifier. Ang power amplifier ay ang ginagamit sa malaki at malakasang speaker at kaya niyang maglabas ng malaking voltahe sa kanyang output. Ang integrated naman ay sadyang ginagamit sa mga pambahay setup or sa home theater. Unahin na natin ang integrated amplifier. Alam na natin na sa unang video na ang maximum load ng integrated amplifier ay 4 ohms per channel at sadyang madalas mainit kung malakas ang tugan or continuous. Nakikita nyo sa likod or back panel ay may output A at B. At sa front panel naman ay may switch na A, B at A plus B. Kung speaker mo ay dalawa, i-select mo ang A sa front panel switch at sa likod naman ay nasa A na L at R na ang ibig sabihin ay left sa L at right sa R. At kung halimbawa naman mayroon kang apat na speaker ay gamitin mo rin ang A at B na L at R at sa front panel naman ay i-switch mo sa A plus B. Pero take note mga paps na ang source ng amplifier na Sakura at Concert ay dalawa lamang. Dalawang channel lang yan kahit na may 4 channel na output sa likod. Hindi kasi katulad yan ng mga Pioneer amplifier na totoong 4 channel lang gumagana sa loob na ang ibig sabihin ay apat na mono amplifier ang gumagana kung pagsabayin. Mga paps, ito yung example ng integrated amplifier. Ang brand to ay DB Audio. Shoutout nga pala sa may-ari nito. Ito ay repair ko ngayon, panabuksan. Ito yung sinasabi kong A, may O pa pala, O, A, B, A plus B. Medyo matigas siya. Halimbawa may speaker ka na dalawa, A lang gamitin mo. Tapos pag apat na ilagay mo rin dito sa B. Pero yun na nga, ibig ko sabihin kanina na ang loob nito ay dalawa lang talaga, left lang at saka right yung gumagana. Hindi ito 4 channel. Tapos pag ipagsabay mo na sila, itong apat na speaker, nasa B na to B, yan, AB. Sana naintindihan nyo ako mga paps. AB na pagsabayin itong apat na speaker. Yan, dalawa sa B. Ito rin dalawa sa A. At ito na sa likod, yan yung A, right at saka left, ito yung ground. Lahat ng ground dito ay isa lang yung pinagmulan, kahit saan ka dito magkabit, isa lang. Ito namang dalawa, yun na nga, speaker A dalawa, left at saka right. Yung dalawa lang yung speaker mo, kung apat pati na tong B. Tapos pag sinilik ang A, ito lang. Kung B naman, ito yung tutunog. Kung A plus B, itong lahat tunog na siya. At dito naman tayo sa power amplifier. Ang power amplifier ay pwede sa stereo, parallel mono at bridge mono mode. Kaya din itong patunugin ang 8 ohms, 4 ohms at madalas ay kakayanin hanggang 2 ohms pa. Pero hindi na ito advisable sa continuous na tugtugan mga paps. Ang stereo mode ay naka dual mono na ang ibig sabihin ay separate siya. May input sa channel 1 at channel 2. Ang parallel mono naman ay naka-input ka lang sa channel 1 at tutunog na rin ang sabay ang channel 2. Ang bridge mono naman ay i-connect mo ang speaker wire sa dalawang red binding post sa likod at hanapin ang label kung saan ang negative at positive sa bridge mode. At take note, kung musilik sa bridge mono mode ay kailangan naka-off ang inyong amplifier bago kayo mag-switch para maiwasan ang pagkasira ng unit mo. Ang stereo mode ay parehas na kaya nila ang apat na speaker na 8 ohms per channel at nakadepende yan sa laki at klase ng amplifier, especially sa mga class H, class D at class TD. Pero sa bridge mode, mono mode ay nasa dalawang speaker na 8 ohms lamang ang maximum. Pagdating naman sa power amplifier mga paps, ito naman yung sinasabi ko na may stereo, bridge at parallel mono.
ito naka-parallel na. Naka-input ito sa, bunutin ko muna, sa channel 1. Madalas na amplifier, channel 1 talaga. So, channel 1 at channel A, same lang yan. Yan, ibalik natin. At ito na, naka-parallel siya. Isa lang yung input, channel 1 lang. Pero, dalawa na. Kung nakikita nyo to, yan, magana na yung channel to, 1 na to. At di kayo mahirapan kasi may label siya. Pag naglipat kayo nito mga paps, yun na nga, sinasabi ko na i-off mo muna yung amplifier, baka magkaroon ng problema. Yan, ka-stereo. So, bridge. Ito demo ko lang ha. Pag nag-bridge kayo mga paps, hanapin nyo kung saan yung ito kabit ng ilong itong dalawang red na positive. Ibig ko sabihin, isang speaker lang kasi ito ay class AB na amplifier mga paps. Hindi ito kaya yung continuous na tugtugan sa 4 ohms na speaker kasi mas mainit na, delikado. Ito, halimbawa ito yung wire, saan yung positive dyan, ito na lang kulay itim para madali. Ito, lumuluwag pala ito eh. Hindi na malikot ha. O, kikita natin. O, at saka tanggalin natin. Halimbawa ito ha. Para maintindihan na talaga. So, di wow, matigas. Ano bang nangyari dito? Yun. Ito na. Sa bridge, ito yung negative pala. Ito yung positive. Ibig sabihin, ito yung positive itong nasa taas. Ito yung negative. Pero, baka malito kayo ha. Paras pula yan. Pero, bridge yung sineselect natin. Ito yung positive. Yun. Halimbawa wala na ito, huwag nyo lang titingnan ito, wala na kasi hindi kasama yan, pati itong negative. Sa bridge walang kasama yung dalawang itim na yan, dalawang negative, hindi nakasali sa bridge. Ito naman, tanggalin natin ha, kasi ito yun, para sure. Di ba nakalagay dito sa bridge mode na dito yung negative, ito dito yung negative. Yun. Yan nga paps. Yan yung bridge mode. Stereo naman. Kailangan dalawang input ito. 1 at 2. Ito, may dalawa itong input. Kasi nakaseparate yan. Tulad ng sinabi ko, dual mono ito. Dalawa din dito. Balik-balik na ha. Tulad na dati, pag naka-bridge ka at saka kung naka-parallel ka at saka naka-stereo, ang maximum nito sa continuous na tugtugan ay 4 ohms. Dalawang speaker na 8 ohms. Tulad din dito. Balik natin sa default nya. Ito mamaya na. Kung bridge mode, isa lang na 8 ohms ang pwede rito. At yun lang. Kaunting trivia lang tayo mga paps. Alam nyo ba ang pangalang ohms ay galing sa pangalan ng taong physicist na si George Simon Ohm? At ang kanyang symbol ay galing sa Greek letter na omega. Hindi po omega painkiller ha. Omega. At yan lang mga paps. Please subscribe at salamat sa inyong panonood.